So what's up guys, morning nature. So dito ang inyong kabukid TV. Ito, may tagtanim tayo ng saging, yung saba sa ating munting nilinisan. Ayan oh. So barang hindi nakikita. So ayan, may kunting ibabahagi lang sa inyong kabukid. Ano, kunti lang naman, pagtyagaan nyo na. Hey. So ito yung sample ng isang tinanim natin. Ayan oh, maliit. Parang ano siya. So baka may magtatanong sa atin, sasabihin, kabukid, bakit naman sobrang liit niya? Pwede naman yung malaki na para mabilis bumunga, ano? So ibabahagi natin yung advantage at disadvantage ng ganitong pagtatanim para may kunting bati lang naman to sa aking experience at sa pag-uobserba ko, ano. Ang advantage nung malaki na, nung mataas na suwi sa amin, o baka sa iba ang tawag nila punla, pero sa amin suwi ang tawag doon, so suwi ay ikakon lang. Yung kasing mataas, ang advantage niya ay mabilis siyang bumunga, ano. Mga ilang months lang, pinaka siguro mga 6 to 8 months, bumubunga na siya. Yun ang advantage niya. Ang disadvantage niya naman ay ano, yung kanyang disadvantage mga kabukid ay yung kasunod, yung kanyang isusuwi na kasunod ay medyo matagal. Aabutin siya halos ng 6 to 8 months din bago bumunga. Yun yung kanyang disadvantage. At ang isa pa doon ay yung paano siya trabahuin. Kasi pag malaki na, pag tinatrabaho mo siya, so siyempre malaki, mahirap siyang dukalin para sa replanting. Mahirap siyang ihukayan kasi nga malaki na. Yun yung isa sa mga disadvantage ng malaki na. So ito namang maliliit, ang advantage at disadvantage nito ay matagal siyang bumunga talaga. Inaabot siya ng almost 1 year or higit pa. Ang advantage naman niya is maalwan siyang i-replanting kasi maliit lang ang hukay. Yung butas maliit lang, tapos yung pag dudukalin mo sa kanyang mga mayor na saging is madali kasi nga maliit. Tapos ang isa pang advantage nito, pag siya bumunga na, halos yung kanyang isusuwi ay halos bumunga na rin. Yun yung kaibahan. Halos yung iba, kasi sa naranasan ko, parang pagtiba ko nung mayor, nung tinanim ko, parang 3 months lang mahaharbisan ko na rin yung kanyang isusuwi eh. So pag siya bumunga, tuloy-tuloy na kasi yung suwi niya is halos humahabol na sa kanya. Yun yung mga advantage niya. Kaya ang gusto kong itanim is yung mga ganito lang kasi nga yun yung inaano ko. Tapos matibay siya sa hangin kasi maibabaon mo siya ng maayos. Unlike dun sa malalaki, kasi pag tinatanim mo, hindi mo siya naibabaon ng maayos, mahina sa hangin. Saka yung suwi niya halos butak na sa lupa, kaya mahina. Yun ang mga kunting tip lang naman. Kung sa akin, pabor ko sa ganito, yung magtatanim ako ng ganito lang na suwi o punla ng saging, kasi yun yung mga advantage na nakukuha ko. Madaling trabahuin, pag bumunga siya, minsan tuloy-tuloy na, hindi ka na masyadong maghihintay ng matagal. Yun nga lang, medyo matagal din siyang bumunga sa primero ko. Pero para sa akin, halos mas pa rin ako eh. Mas marami pa rin benefits na nakukuha pag ganito kaliit lang. Isipin mo, matibay sa hangin. Tuloy-tuloy na yung pag-harvest mo, halos hindi ka na masyadong maano. So kasi pag malalaki kasi, pag naglilinis ka, ang tagal, makakalinis ka na ulit. Bago mo pa ulit mapapakinabangan yung susunod na bunga. Pero depende naman yan sa inyo kung saan kayo mas nagagandahan. So yun lang. Happy day!
At may kunting kalakasan ng hangin, ano?